Pinsan Kalyada. Ayan mga Kalingap, isang magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong araw po ay sisimulan na po ang kanilang bahay nila Tatay Joms, ang magkapatid po ng Malayosa, ang ganda, no? So ayan, salamat pong muli kay Doc Dennis Latuno. Yan, lalabas po yan dyan. Paki-subscribe po, ano. Sobrang thank you po sa pinabot niyo pong pagmamahal para kana Pauline, kala Jomelyn, kay Justin, kay Julian, kay Tatay Joms, kay Ate Jenaline, ano. Salamat pong madami po, ano. So ayan mga Kalingap, ay bibili po tayo ng materyales. Bili na po natin halos lahat na kailangan po dun sa kanilang bahay. Pero ayan, yung gaya po na maulan, ay paunti-unti po ang deliver papunta po dun sa bahay po nila. Para ano po, hindi po maano yung mga semento, like semento, pwede naman po yun, paunti-unti ang kuha dito. Kasi para hindi po maano dun, madaling magtigas kasi mahirap po pag nagtigas na po ang semento. Hindi na po magagamit. So ayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Kalyada. Please like and share po ng aking mga videos and don't forget to hit the notification bell para lagi po yung updated sa aking mga videos. At maraming salamat po sa mga viewers, subscribers, sa mga sponsors, sa mga minamahal kong OFW, sa mga hindi po na-skip ng ads. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong masipag na scouter. So tara mga Kalingap, ay magbili na po tayo ng materyales po. Tara po. Ayan mga Kalingap, nakapag-order na po tayo yung iba pong gagamitin po dito sa bahay po nila Tatay Joms, ano. So ayan, maraming salamat po kay Doc Dennis Latuno sa pinabot niyo pong biyaya para dito sa pamilya nila Tatay Joms, ano. So ayan, nagsisimula na po dito sa kanilang bahay. At ayan mga Kalingap, ano, tingnan po natin yung ginagawang bahay po. Ayan mga Kalingap, nandiyan si Tatay Fernando. Ayan, para kapag ano siya, ayan, nag-ano na po. Apat po ang tatrabaho dito. Tapos ayan, may ano na, may nililayout na. Ayan sila Pauline, mga Kalingap. Hi! Bait na bata, oh. Ano, kamusta na? Sinisimulan na bahay nyo? Ay, excited ka na? O ano, nilagnat ka? Hindi. Okay, very good. Meron silang pamerienda. Kalingap. So, ito pala mga Kalingap yung ano, no? Total nung binili natin kanina. Yan si Justin. Ito po, inabot po siya ng 61,800 po, ano? Yan. So ayan, meron na. Nagtubig agad, oh. Kasi nagulan na. Yan po yung isang magiging ano, sa poste. Yan. 5x10 po mga Kalingap. So ayan, nasan si mama mo? Ayan, meron din ano. Ang galing nga. Malakang po. Ay, kaya nga. Normal yan at nag-ulan. Ano sila nanay? Tara dito tayo. Ayan dito. Si tatay. Ayan tay. Hinahasa mo na. At ng ano, maugat ang ano. Maugat pa pipistuhan. O maugat ang pinakalutan. Kaya nga po. Ayan mga Kalingap, si Jomelyn, si Pauline. May pasok yung bunso. May pasok yung bunso. Ano po kayo dyan? Tabi-tabi na lang, ano? Ayan tay. Sinisimulan na ang bahay nyo. Naandyan na. Talagang simula na tay. Ano eh. Totoo ka na para ano. Opo. Para mabilis nang matapos, ano. Pero sabi ni ano, ni yung architect at saka engineer natin diyan, mga isang buwan lang daw tapos na yan, ano po. So maganda po yun, ano. Ano, madaling matatapos. Opo. Kaya nga po tutulong na para Mas mapabilis pa po. Tapos. Gano'n na ako, nag-leave muna ako doon sa Opo, para trabahoan ko at siyempre para makaano po dito, ano. Katulong-tulong na din. kailangan po ng presensya. Opo. Gawa-gawa na din. Tulong-tulong. Katulad na mahakot ng kahoy. Opo. Di, pwede naman ako. Opo. Ang anak ko, kakatulongin ko na lang. Yan, sa Para tulong hindi makatipid. sa tulong po ni Dr. Dennis Latuno po, ano. At ayan, nagsimula. Salamat, Doc. Para yung may mga ano sa TV na salamat, Doc. Opo. Kaya lang, Doc Dennis. Opo. So ayan, para makita nyo din tatay, ito po yung naging ano, yung kaunti pa lang yan. Tingnan nyo po kung magkano naging presyo ng binili natin na ano. Gulat si tatay. Sa atin yan ay hindi natin kayang bilhin yan. Opo. Ilan tatay?
Ilang libo po? 61,800. Oo. Oh my God knows. Yan. Yan po yung binili natin sa ano. Ano pa lang yan. Sa mga konting gamit pa lang po ito sa materialis ano. So hinihintay na lang natin. Dito na muna natin sa loob papasok ano. Oh. Yung simento na order ko na din, dito na lang din yung sa loob. Pero ano, paunti-unti ang deliver dito. Sabi ko, late na muna natin ipapadeliver. Sa labas, katulad ng mga hollow block. Sa labas na lang yun. Kaso dapat ano, para hindi mabasa. Pangit siguro pag nababasa yun. Lalagyan na lang po ng Andungan na lang ano. kahit mga Narupok ata eh. nyug Opo. na nakahilis na ganyan. Para So, ayan o. Ikaw, saging. kamusta Jomelyn? Medyo masawa pong pakiramdam ay Gawa yan sa ano eh, kauulan ano. Ikaw nanay, kamusta po ang pakiramdam? Masama pa din ang pakiramdam po? masama pa rin. Nahihirap. Nag-inom po kayo ng gamot ano? Biogesic. Opo. Kaya ano na, BioFlu. Siguro po, gawa ng siguro may dina. Kasi nagang ano po kayo ay nagang trabaho po dito. Ikaw naman Pauline, kamusta? Malakas si Pauline, di nilagnat. Strong. Ikaw naman Justin, okay naman pakiramdam mo? So ayan ano, konting kembot na lang sa bahay ninyo. Tapos tulungan na lang din sa pagpintura na tayo para tulong-tulong na lang din para mabilis ano. Para mabilis matapos po ang bahay ninyo. Ang hinuli ko pong bibilhin yung sa bubong kasi estimating pa po nila yung sa bubong. Tapos yung pintura naman ay ano, may sinadya si Dr. Dennis Latuno na mas maganda pa yung isang pintura na mas mabilis matanggal pag nadumi, pag pinunasan tatanggal agad. Salamat po kay Doc. Salamat po po Doc Dennis. Doc Dennis ay talagang masigasig din. Oo. Napakabait ni Dr. Dennis. Siya po ay taga ano, taga dito din siya sa may Sorsogon. Po, napanood ko po yung ano niya, yung Talambuhay. yung kwento ng buhay na talaga sa Sorsogon. Galing din po siya sa hirap ng buhay. Nga po kami din, palipat-lipat din. Parang gano'n na. Opo. Yan talaga ang buhay. Kaya yun, gayahin niyo siya. Galing din I-inspire niyo siya, ano, inspiration niyo. Gawin niyo siyang ano na dati daw silang mahirap ang buhay. oo, Tiyahin niya lang din na nagpa-aral sa kanya. gawin niyo siyang idolo ano na nagsumikap para kumita ano para makatulong din. Nagsikap siya, nag-aral siyang mabuti. Ayan, ngayon Naging successful ang kanya ano. kaya naging successful siya. Nagsikap talaga siya, nag-aral siyang mabuti para makuha niya yung lahat ng pangarap niya. And then lahat naman ng nakukuha niya ngayon, sinishare niya, binabahagi niya sa mga katulad niyo. Napakabuti, di ba? Tawang ganun. Oo. Ano. Kaya, yan, napakahusay ni Dr. Dennis Latuno, ano. Kaya yun, gayahin niyo si Dr. Dennis, ha. At sana, someday, pag ganun naman, nagkaroon na kayo ng maayos-ayos na buhay, nag-asenso kayo, tulong din kayo kung kaya ninyong tumulong, ano. Hindi man sa financial, ma-advisean niyo ba? Di ba? Yan ang importante sa buhay ng isang tao. Nyo, kayo din, makatulong din kayo sa iba. Oo. Kaya, ganyan. Sa pamilya, sa iba din. At congratulations ulit sa inyo at magkakabahay na kayo. Ay, Maraming salamat po. at ayan, sinisimulan na ano. Sir Vincent, may iano lang po sana ako dun sa... Kasi pag nanonood po ako nabasa din po ako ng comment Opo. about po dun sa... May nagtatanong po na bakit hindi po nagtatrabaho yung mga anak ko. Unang-una po yan ay katatapos pa lang po ng aralan. Saka hindi madaling magano kasi magkukumpleto pa ng requirement. Pero meron pong malalim na dahilan kung bakit hindi ko mapagtrabaho ang anak ko. Panganay niyo po. Panganay ko. Kasi mahina ang katawan niyan eh. Po. Sa Maynila pa po, nagkaroon niya ng sakit. Ano pong sakit mo? Di ba meron pong tinatawag na mayoma sa ano ng babae. Babae siya dyan. Oh, yung Nalakyan sakit sa tiyan, ano ng opo.
kasarian ng babae. Opo. Sa kanya po, mas higit pa doon Sa matres dahil kasi. Sa matres. tumor marker ang ano mismo sa kanya. Ay May grabing hirap sir ng naabot ko dyan sa ano po tayo na Sa ospital. pabalik-balik po kayo sa ospital. Nakapacheck up. sobrang awa ko po dyan. Hindi nakakatulog ng ano yan, hindi nakakatulog ng gabi. Wala dahil masakit ang ano niya. May time po hindi siya nakakatulog. Trabaho ako, niisip ko. Opo. Ayoko na po kasi nangyari yung una naming anak namatay. Ayoko na po ganun. Yung may ibig sabihin may panganay pa po kayong anak. Ano po nangyari? Ano po, sa stress ko po siguro. Baby pa siya na. So, Kaya ako talaga, hindi na ako na-stress. opo. So ito, nasabi niyo po na si Jomi din kaya hindi makapagtrabaho dahil may karamdaman. Hanggang ngayon po, hindi pa po namin alam ang ano kasi nung naandun siya, siyempre, pag naisip mo yung pagod ng pag-aalala, hirap. Yung wala kang pera, ayos, nanghihiram ka. Kaya nagpapahiram naman po kasi kulang na kulang po talaga. Na ano po, Pera. na-repair na po kasi yan sa dati Sa po doon Pasig. sa amin, sa Opo. Rizal. Opo. Meron po kami doon ano, kulang po ng gamit. Saka wala silang, hindi nila kaya doon. Pinadala po yan sa Pasig. Opo. Talagang financial po talaga dahil hindi pa po ma-operahan yan. Laboratory pa lang, 8,000 na agad po ang nano namin. 10,000 dala, ubos po yung isang ano lang po. Sa dugo lang po sa kanya, dugo lang po ang kinuha, umabot po ng kulang 10,000. Opo. Yun lang po ang nahiram namin. Kaya So- sobra po. Tapos, Halos nangiram po ako ng jeep na pinanlalabasan ko noon. Nakikusap ako sa may-ari na Opo. hiramin ko, didisilang ko na lang. Opo. Kasi kung boundary, hindi ko po kakayanin dahil panggastos namin. Wala. wala po. Hindi ako makakabiyahe. Yun po ang ginagawa kong service doon sa ano. Sa lugar niyo po, Pasig. sa Pasig po. Kasi Grabe. malayo din po yung Pasig sa Binanguan ng Rizal. So ngayon po, hindi pa ninyo alam kung isang Hanggang ngayon po, ang kalagayan po niya, hindi namin alam. Kasi hindi pa po nagpapaalam ulit eh. Pero noon po talaga payat yan noon. Opo. Opo. Nung naglipat po Ay. kasi kami dito, kung sa baga, ikwento ko po yung nangyari sa kanya. Opo. Ngayon po, nagsuggest siya na ganun din ang ginawa dun sa nanay niya, yung paralysis daw po. Ang ginawa ko, trinay ko po talaga siya. Tapos, yun po, nag-unti-unti po yung kalagayan niya. Medyo tumaba-taba po siya ng pag ganun-ganun ang ginagawa ko. Pero hindi pa rin po sapat yung ganun. Kailangan po talagang mapacheck up po talaga siya. Opo. So, Tapos sa Maynila nga po halos nauna siyang nagkasakit. Ako Opo. naman po ang yung sir, nagkasakit po tapos nadala po sa ospital na ako magpahin. Tapos yung isip ko pulong-pulong. Tapos kailangan na po ako ng nurse. Sabi sa akin ng nurse na bakit ka nag-iiyak? Sabi ko, laki ng problema ko. Makamatay. Sabi niya, bakit ganito na? Kasi hindi ko na po alam ang gagawin. Sunod kaming Nasabihan ko nga po yan eh. Nasa kapag kayo, di lalong di man malulutas ang problema mo. Mm. Ang Sabi mga sa akin ganun ng nurse ganun. na wag kasi masama yun. Tsaka nung una ang mga anak ko na maapektuhan. opo, Nay. Ginawa ko yun. Kasi gulong-gulo na po talaga ang isip ko. Sunod-sunod po talaga kami sir. Kaya parang ang isip ko talaga magulo. Kaya wala pa akong kamag-anak. Ang kapatid lang po niya nag-aasikaso sa akin. Kaso po siyempre may pamilya nga din po. Opo. Grabe, ang hirap talaga ng kalagayan sa ano. Di, nung time na namalaman ninyo po na, ano ba yung una mong naramdaman, Jomilin, nung time na bago kayo magpa-check up na meron kang ganyan, tumor sa matres mo? Ano po, nagansakit po yung ano ko po yung tagiliran. Tagiliran. Soon. Lahat. Tapos regular po. Hindi po nagkakaroon, tapos magkakaroon, tapos hindi po magkakaroon. Irregular. Irregular ka. Mm. Tapos, nag-isang taon po, straight po na isang taon nagkaroon. Straight na to, isang taon. Lagi po siyang nare-regla, kaya po sir, naputla po sa sir, ay, Mm. So ngayon, anong nararamdaman mo? ngayon po, wala naman po ko nararamdaman.
Kaso po sir, hindi siya nililila. Ngayon, hindi siya. Pero Tagal na po. curious bilang magulang po, siyempre mag-aala ka rin po. Hindi porket sabihin mo wala kang nararamdaman. Hindi mo naman na-check up ang sarili mo. Kaya nga. Hindi mo naman hindi ka mo nakakapagtanong. Pero ano po talaga, payatot yan. Nang bago siya i-refer do sa nagpe-prepare pa lang po kami ng masasakyan ng gagamitin namin do sa May nakapagsabi po sa akin na isa kong kamag-anak na nagkabukol po sa ganito Sa breast po. Oo, sa breast. Nasabi hindi na daw na-operahan po at nadala na daw nung green barley, ganun. Yung Herbalife. Opo. Sinubukan ko po yun. Nung masubukan ko doon, lumuwag-luwag yung ko dahil gumanda-ganda ang pakiramdam niya eh. Yung dragon fruit, green barley, Herbalife po na mga inaano po bagay mo. Yan ang sinubukan nyo po para kay Jomelyn. Sinubukan ko po dyan, 270 kaso talagang hindi kami tatagal na Nakapagtanong naman dito ako sa mga pinsang kong yung dito. Bag-angan lang niya yan, yung bag-angan na Yun ang pinagawa ko sa kanya. Opo. Yung pinagawa ko sa kanyang kwenta tubig. Opo. Nung lumipat po kami dito, saka ang po rito ay fresh. Ang doon, mainit. Saka dikit-dikit ang bahay, mausok na rin. Malapit sa doon. Kaya nag-decide po kami dito. Kasi dito Maganda po ang katawan niya dito. Mas maganda kasi dito at malinis pa ang... Sabi ko, tuloy lang yung paragis na Wala namang masama eh. Kung anuin mo kasi damo naman yung basta lilinisin lang. Opo. Wala naman sigurong side effect na mga herbal. Tayo sigurado, iba talaga yung malinis. So dapat ngayon, mapacheck-upan pala ito si Jomelyn para malaman natin. Ma-sure po namin para pwede po namin siya kasi hindi po siya pwedeng magpagod ay. Opo. Pwede kasi Sinabayan ng doktor? Oo, may masakit po yung pag siya ng mga bibigat. yun. Na anong nararamdaman pag nagbubuhat ka? Nakirot po siya. Tapos hanggang sa gabi, talagang puyat po pag masakit. Kaya po hindi siya ng pag-aaral. Kaya kasi tinitingnan din namin. Hindi ko po maisabi nung una na mag-vlog kayo kasi baka ma-open po yung anak ko. Mahiya siya kasi about Sa sarili niya. Opo. Siyempre hindi po pero kung talagang inihingi po ng kung para maliwanagan lang po ay Yung mga taong nagsasabi na... po. So at least nalaman Hindi na naman po kami nagagalit o sumasama ang loob. Opo. Nais lang po na Ipaliwanag. tungkol Opo. sa So ayan, at least nalaman po natin ang dahilan kung bakit di nagtatrabaho si Jomelyn. Yun, iniiwas po natin. Din kasi pag wala po ako, pag halimbawa po, masukan po ako sir, siya po kasi magtitingin kay ate niya. Kaya hindi po ako nakakatagal sa pinapasukan ko sir kasi iniisip ko rin po sila. Kaya nga po. So napakahirap ng sitwasyon ninyo. Yung iba naman pong pinapasukan ko, hindi po marunong makaya. kasi bilang tatay, Opo. bilang tatay, ayoko na pong mahuli talaga yung Nangyari sa nawalan na kami ng dapat panganay. Po. Dapat po kasi sir, tatlo silang Babae. Babae. Opo. Yung pinakapanganay po sa kanya, 23 anyos na po. Kaya Masakit kami po talaga yan. sir mawala ng anak. Opo, talaga po. Napakasakit. Dahil yun ang hiniling ko bago ako mag-asawa bago ako magpamilya. Tapos mawala. Naiyak si tatay. Talagang feel na feel mo yung pagiging tatay niya. Kaya po, saka para sa kanila, kahit hindi napapagod, Sakripisyo lang talaga. feel Nadala ako sa ni tatay. para sa kanila. Opo. Tama yun tay. Laban lang Wala na akong bango, lahat na rin. Kundi mapabuti sila. para mapabuti po sila. Tama yan. Napakabait ng tatay nyo. Grabe. Saludo ako sa tatay Joms. Grabe na. Luha ako sa sinabi mo po. Kasi si tatay Joms, napil ko yung gusto niya. Lahat ng sakripisyo niya, lahat ng ginagawa niya ay para sa inyong mga anak, para sa inyong pamilya. Sana yun sa lahat ng mga viewers na nagsasabing ganito, matatanda na sila, malalakas pa sila. Ito na po yung rason, ito yung kasagutan para malinawan din po ang lahat.
Kaya wag po tayong mag-judge po na basta-basta kasi hindi po natin alam ang nasa likod ng kanilang problema Napakahirap ng ganun sitwasyon na magkaroon ka ng tumor sa matres. So, hayaan mo Jomelyn, dasal ka lang, mas makapangyarihan ang dasal darating din ang panahon na magiging okay ka din. Opo. Tayaan mo na kapag merong biyayan dumating para sa iyo, Jomelyn, dadaling ko yun para mapatingnan natin yan sa karamdaman mo at least na unawaan natin. At ngayon ko lang nalaman na may ganun ka palang dinadala ngayon lang nasabi ninyo sa akin. Parang mahina ang katawan. Opo. Mahihain po siya sir, gawa nga na siguro na po siya dun sa niya. Yung parang nawala yung confidence niya sa sarili kasi dahil dun sa nangyari sa iyo Jomelyn. Yun ba yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon? Yung parang nawalan ka ng lakas ng loob kasi may dinadala kang mabigat. Kasi siya din naman po nakakalam din sa sarili niya. Opo. So ngayon, wag mong ikahihiya yan. Okay nga yun, sinabi nyo sa akin na yan, nalaman natin at nalaman ng mga sumusuporta sa inyo na may ganyan ka. Hindi dapat ikahiya kung ikaw ay may sakit. Salamat din po sa mga tanong na gano'n. Opo. Nailabas niyo. Opo. Malalaman po kami, may natututunan. Opo. Kaya, hayaan mo, malay mo, meron ditong mga butihing viewers na nagkaroon ng ganyan, tapos nalampasan nila. Tanungin natin kung anong ginawa nila, Maganda yung makikinig ka para may malaman ka. Oo, may maano tayong idea, kung anong idea ang bibigay nila. So, laban lang, Jomelyn, habang may buhay, may pag-asa, Kaya, opo, sige lang, Nay. Ang talaga yung mawawalan ka ng pag-asa, panghinaan ka talaga ng loob. Kaya nga po, kumbaga. Nervyosing ka, yung gano'n. Hindi naman dapat nervyosin kung talagang sa lagi lang kayo, dasal lang. Dasal lang sila. So, ngayon, Jomelyn, wala ka nang, diba, sinabi mo wala ka nang nararamdaman. Pero may time, umaano pa rin. Ano yung pag dumadating yung time na, yung kumikirot, or anong nararamdaman sa sarili mo? Parang nangihina ka, or ano? Opo, nanghihina. Nangihina ka, tapos nilalagnat ka, mang ganun? Hindi man po. Hindi no? Lang, talagang di lang po kaya yung sakit na, higa na lang. Tutulog ka na lang. Tinutulog. Kailangan po gamot po baga na Pampaano dun, May gamot doon, kaya lang di natin alam. Kasi dapat, totally talaga yan, dapat mapacheck up pa natin yan kung ano isasuggest ng doktor. Dapat specialist ang magtingin dyan Wala na o meron, tapos nasasabi po ng doktor kung pwede po ba itong magtrabaho na. Doon natin malalaman po yun. Kung naisip po niya makapagtrabaho, pwede po ba dok na may naman po sa amin kung Opo. oo, pero hindi mabigat o what o ganyan. So ayan, buti andyan ka din pa na salamat din sa iyo kasi ayan, kung may trabaho man si mama mo, ikaw pala yung nag-aasikaso kay ate mo. Pag mabigat po at si Pauline po ang Nag-aasikaso. kaya si Jomelyn po, luto. Pero Luto pag lang. sa laba, siya po ang katulong niya. Mama niya. Kakatuwa. Basta tama yan, tulungan lang kayo hayaan mo Jomelyn, dasal lang Dasal lang. Maraming taong tutulong sa iyo Nakakakaba po talaga kasi Opo, talagang yan kasi ang isang tumor parang nagka-cause naging cancer yan Opo, pag hindi po Agapan. Yun po ang iniisip ko sa kanya, sir. kasi naisip ko tumor, delikado yun. Delikado talaga po yun. Pero Marker. Jomelyn, huwag kang nervous, huwag kang kabahan, huwag kang mag-isip ng mga negatibo Nga po ang ko Kasi dyan. po, sir, yung daw po niya, sir, tumor daw po, nadami daw po, sir. Sabi. Pero Wala naman pong inano sa Pasig na basta ang sabi lang naghahanap sila ng kasi maselan daw po ang pag-opera sa kanya. Inihintay po talaga namin yung nila, tatawagan na lang daw po kami. Hanggang sa ang tagal po. Ay napaano po siya nung Herbalife na nga po yung na green barley. Kaya inano ko po dito, wala pa naman natawag. kaya inuwi niyo muna. Iuwi muna natin at fresh ko ang hangin doon. Saka
magkakapag-ano siya dito sa amin. May electric pa na, mainit pa rin kasi Opo. nakukuwang Basta sinaw, ano? init din. Huwag kang nervyusin ha. Kung maaari. Basta yan, malalampasan yan. Ano? Yan nga po sir, pagka ano sir, nandito ako, siguro naiya si sir sa akin, siguro naawa siya, hindi siya nagsasabi. Pero tinatanong ko naman po siya, sir, sabi wala daw, wala. Eh kung posible. Tanungin natin Pero si... pag siguro talagang hindi niya kaya, nasabi po talaga siya sa akin. Ikaw, Jomelyn, dapat laging tapat ka, magsabi ka ha. Huwag mong sasarilin yung nararamdaman mo, yung bigat na nararamdaman mo ha. Ngayon, tanungin kita. Andiyan kami. Andyan kami, ako, andito bilang kuya mo si Kuya Vincent, andyan Hindi ako. naman totoo kasi Oo. Kasi dapat isang pagkakamali mo. Pag hindi mo kasi sinabi yung totoo, yung sa napipil mo, ikaw maapektuhan. Kaya kailangan habang maaga malaman natin. Ano ba yung mga naano mo pa? May mabigat ba? Explain mo sa amin. Wala mo po. Wala. Sa ngayon po kasi regular lang po talaga. Hindi, pag yung nabibigatan ka, yung nagtatrabaho ko, pag napagod ka, meron mga gano'n na Yan po, nagsasabi po napagod. sa akin pag napagod siya. Halimbawa po, May nung naano. nag-aaral po siya, sir. Kasi gusto talaga niyang tapusin ng grade 12, sir. parang Yung parang nangangalay daw po yung ano niya. Kaya minsan yung mga kakilala, mga ganun. sinasabay sila hanggang dun sa labasan. Kasi siyempre wala po kagmagang ano. Tsaka wala pong mga tricycle dito, Opo. sir. Ay. So yung gano'n mga nararamdaman mo. Pero sa ngayon, irregular o regular? Ang regular kasi every month. Hindi po, irregular po. Irregular. Hindi po talaga siya, sir, nire-regla. Mm. Ilang taon na po, sir. Ngayon, taon na. Opo, taon na po. Grabe So, dapat mapasuri natin, mapatingnan natin. kung gano'n ay Yan, kumbaga nakaka-worry. Kasi yan. Talaga pong alala. Pero may ganyan po na nangyayari na hindi naman nire-regla talaga. Hindi nagme-mens. siyempre po, ang gusto ko malaman kung regular po ba yung Or ganun na irregular. hindi ka nagkakaan. Pero ang dapat natin malaman, yung nasabi, yung pagpa-check up niyo po dati na may tumor daw na tumor marker. Marker po sa kaya ni-repair po sa Pasig. Pasig. So, ayan, tanong-tanong din tayo Sa nito na Pasig po, ini-schedule pa po kasi Sa dami ng mga pasyente. tatlo Tsaka, ba o dalawang doktor ang titingin? titingin sa kanya kasi po halimbawa daw po sir ang paliwanag dun sa sa Pasig kasi pag halimbawa o-operan daw po siya sir maselan po kasi sir kasi siya po ay pa po yung pagkababae pa po niya ay hindi pa po ay maselan po tapos maghanap pa po silang doktor na pwede talagang sa kanyang opera Opo. o-operahan siya ng yun ang sabi po Sa mattress niya. sa amin. So, ayan. At least nalaman na natin. Pero ngayon, okay naman pakiramdam mo, di ba? Basta dasal lang Kaya mo kapag may biyanan dumating, natin na para sa iyo, ma-priority natin yung yung check-up mo, Kasi yan dapat na yung i-priority, mapatingnan kung ano po yung mga dapat nating gawin at dapat mong iwasan, Alam niyo, dapat din natin patagalin. bagay na ganyan. Hindi basta Oo, hindi yan basta-basta. dadalhin mo lang dadalhin pupunta ka lang. Wala kang Kaya kailangan talaga may financial, may pera para maano mo sabihin mo kung may asahan ka sa gobyerno, kinakailangan pa rin po may sariling pera po. kahit paano yan. Maalaman lang po namin na Okay lang po. mawawala na po yung Nabis niyo yung mapagabag sa dibdib niyo po. namin na Sa kaisipan po siyempre po bilang Magulang. siyempre pag nalaman yung nangyari sa anak. walang karamdaman na okay na po yung anak na wala na po niya. Siyempre po talaga. Matutuwa po kayo. Opo. Talaga noon. Basta dasal lang po tayo, Dasal lang. Magiging okay din ang lahat, Grabe, lagi nagpapasalamat sa Panginoon po. Tama po yan. mga biyaya. Po. Kaya tiyaga-tiyaga lang po tayo, papunta po dito yung ng gamit po, tas dito na lang po natin ilagay sa loob, Baka yan na nga yun, yan na? Siya na? Ay, diretso pa. So, ayan, hintayin na lang po natin yung gamit, tayo? Mapaikot. Opo, sige po.
Maraming salamat po kay Dr. Dennis Latuno sa pagtulong po sa amin bigyan ng bahay at lupa, sa pagbigay din po sa kanya para sa sa pagbunot po ng ngipin ko po. Tapos maraming salamat din po sa inyo, Kuya Vincent, sa ano po sa amin, pagtulong din po. Maraming salamat po. So ayan, at least nalaman ko din kung yung nararamdaman mo ha. Dapat laksan mo lang loob mo ha, dasal lang ha. Kaya huwag mong kakalimutan, dasal ha. Laksan mo lang loob mo. Andito si Kuya Vincent at gagawin natin lahat para sa inyo, ano. So ayan si Pauline, no. Hi. Maraming salamat po una kay Lord. Siyempre po pangalawa po sa inyo Kuya Vincent, kundi po dahil sa inyo hindi po kayo matutulong at magkakaroon ng bahay ng ganito. Maraming salamat din po kay Doc Dennis Latuno sa pagbigay po ng lupa at bahay sa amin. Tsaka po kay Kuya Rick, pagbigay din po ng mga ano po, pang araw-araw na allowance po namin. So, Maraming salamat po. Sana po madami pa po kayo matulungan na kagaya namin. Tas yan, ikaw kayong tagatingin dito ha. So ayan, na-deliver na po mga kalingap yung ano, yung mga gamit. Yan, magluluto si Jomilin. Tulong sila ni Ate Pauline. Yay! Sarapan mo. Ha? Ay, andito na pala yung pako. Ang daing pako. Andito na yung bakal, yung buhangin. Yung kukulamber, nandito mo na din po. So ayan, sisimula na sila. Yan, para maglagay ng puting. Alambre, andyan na. Yan. So ayan, si Tatay Fernando. Ito po yung binigyan natin ng trabaho. Tay! Ano? Simula na. Ayos lang? Kaya naman? Kaya naman. Opo. Para meron na pong i-re-income ulit po, ano? Kasi mahirap pag nawawalan talagang trabaho na, Tatay. Pag napapahinto kahit isang araw lang kayo. Hirap. Kaya nga po. Kaya ano lang, Tay? Tiyaga lang po, ano? So yan, Nay. Ito po pinapabot po ito ni Kuya Rick, ano, pang dagdag po nanay sa ano, pang bili ng pangulam po dito, ano, para hindi na po sila naalis, para dito nakakain, para mabilis lang po yung trabaho kasi po nag-uwi pa sila, matatagal na makabalik, di ba po? Sige po. Para mabilis po yung ano ng trabaho, ano po? Thank you po kay Sir Rick sa panggastos. Thank you very much po. Sige po. Yan mga kalingap, meron pa pong kulang sa ating binili, graba po. So ayan, nagbili na din po tayong graba at ano, yung sa laghari po, ano. So ayan, at bayaran na po natin dito kala Kuya, kala Ninong. Dito po ako nagbili sa hardware ni Ninong po. So ayan mga kalingap, ito po ang halaga naman ng graba at yung pang ano po, ano, sa lagari po ay 2,180 po. Ayan. So ayan mga kalingap, ito naman po yun sa ano, sa 2x3x10 na coco lumber at 2x2x10 na coco lumber. Mabot po siya ng 3,080 tapos binayaran po natin yung niyog ng 2,000. Ayan po. So ayan po ano mga kalingap, lalabas po dyan lahat ng ating binili at yung presyo po ano. Muli po maraming salamat po kay Dr. Dennis Latuno sa pinabot yung pong biyaya para dito kala Tatay Joms, kay Nanay Jenaline, kay Pauline, kay Jomilin, kay Julian at kay Justin, ano. Thank you so much po. Yan, sa paki-subscribe po ang YouTube channel po ni Dr. Dennis Latuno, lalabas po yan dyan. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Please like and share po ng aking mga videos and don't forget to hit the notification bell para lagi po yung updated sa aking mga videos. At maraming salamat po sa mga viewers, subscribers, sa mga sponsors, sa mga minamahal kong OFW, sa mga hindi po na-skip ng ads. Maraming salamat po sa patuloy niyo pagtitiwala sa inyong masipag na scouter. So hanggang dito na lang. Ingat po tayong lahat. Diyos mabalos po sa inyong gabosi. Bye bye po.